Ang lamig! Ayan. Lay mga kahabs, ayan. Ramdam nyo ba yung lamig ngayon? Iba yung lamig, parang ano, parang mas malamig pa sa nitong nakaraang Pasko. Oo nga, so parang ano nga, ang sarap nga magkape. Wow. Although hindi ako nagkakape. Sa iba, ang sarap magkape, no? Kasi ano nga yun medyo yung weather talagang weather. Wow, arte. yung panahon ngayon masyadong malamig. Ngayon sa Quezon City, around 26 degrees. Oo. Ayun na nga. Pa lang yun, ha? Oo. Pero may mga kahabs, huwag kayong mag-alala dahil marami tayong makasamang magkakape. Ayan. Ngayon dahil Happy Noy TV Live na. Ayan, comment na dyan kung ano yung favorite kape ninyo. And tutok na rin sigurado para manalo sa ating mga kwentuhan. Pero bago yan, Happy Valentine's muna mga kahabs, mga business, kung ano man tawag natin. Happy Valentine's po sa ating lahat. Ayan, correct, agad-agad ang aga ng ating pa-Valentines, no? Ang aga-aga ng ating pa-Valentines. Hello sa ating mga kahabs dyan, magandang tanghali, no? Sa lahat ng mga nanonood ngayon, yung kasama natin na nanonood ng ating Happy Noy TV Live Season 3, no? Yeah. Kasi this year, ngayon lang natin to sinimulan ng ating Season 3. So mga bagong salta rin sa ating Happy Noy TV Live, shout out po sa inyo, sa mga, yan, nakikita natin mga viewers natin real time ngayon. At sa mga talaga naman, syempre, nasuki na natin dyan. Hello rin po sa inyo. Yan, buwan na nga syempre ng ng pag-ibig, no? Feb month kung tawagin. Ano ba? Feb-ibig month. Yan. Feb-ibig. Yan, so mga kahabs, tanong natin, nabaon nyo na ba yung inyong mga tindahan for today's episode? Oo, kasi kung yung maalala nyo mga kahabs, yung sinabi namin, kung may hugot kayo, ilista nyo na yan and i-comment nyo na dito sa ating Happy Noy TV Live. So kung meron ka nga na ilista, kung meron ka bang naiisip ngayon na inyong mga hugot, i-comment nyo na dito sa ating comment section para agad-agad natin itong mabasa at ma-share natin sa ating mga kahabs na nararamdaman din ang lamig ngayong Valentine's month, Valentine's Day, Valentine's month. Oh, correct. Bago tayo mag-shoutout sa mga ilan nating mga kahabs dyan na nanonood dito sa ating Happy Noy TV Live, ay remind lang natin lahat ng ating tagapanood na sa mga mag-watch party, no? At mag-tune in dyan sa ating Happy Noy TV Live. Make sure na ang ating pagkokomento ay nangyayari doon sa mismong ating Facebook page kung saan ginaganap itong ating Happy Noy TV Live. Yes. No? So don't forget that. And don't forget to share this Happy Noy TV Live sa inyong mga friends and tag your syempre yung inyong mga business-minded friends diyan kasi for sure itong episode ngayon ay meron tayong kapupulutan na naman ng panibagong kaalaman. Super relate. Kaya naman doon sa mga kahabs din natin dyan na hindi pa tapos sa ating registration or mga currently nagsasagot pa ng kanilang mga registration, please continue lang po yung pagsagot doon sa ating mga registration dahil if ever na makareceive na kayo ng SHC number, ay pwede na tayong sumali sa ating mga palaro. Pero gayon pa man, kahit hindi wala pa tayo SHC number, ay pwede pa rin naman tayo sumali dito sa ating talakayan. Yun nga lang, doon sa ating mga palaro, baka hindi muna kayong makasali. Pero don't you worry, dahil yung registration natin ay one-time registration lang. So, ibig sabihin po, once na mag-register kayo at makatanggap na ng SHC number, ay hindi nyo na kailangan mag-register pa para doon sa mga susunod pang ating mga episodes, sa ating mga susunod pang palaro. And ayan, so, special shoutout pala muna doon sa ating unang tatlong, syempre di natin palalagpasin yan, yung unang tatlong commenter natin ngayon sa ating episode for today. So, special shout out kay Tita Hepina Sososco, Tita Majoy Gadian, and Tita Roma Tejero. And also, special shout out, so dami ko na sasabi, special shout out kay Bibi Jumayka Rose na anak ni Tita Mero Saison ng Maika Store. So kasi ito yung nag-post kasi tayo last time, so si Bibi kasi nabanggit ni Tita na fan natin and nanonood dito sa ating Happy Noy TV Live. So bata pa lang, negosyante na agad kasi
nanonood na rin dito sa ating episodes. Meron tayo episodes sa Happy New TV Live. Yes, at sa mga kahaps natin na bago nanonood ngayon, nabanggit ni Jeff kanina about registration, no? Ay makikita nyo dyan sa ating comment section, dyan sa ibaba, no? Nakapin yung ating registration link. So all you have to do is to click that link and then meron dyang instruction kung paano kayo magre-register, and hopefully dapat ma-receive ninyo ang inyong sa mga Happy New card number para mamaya ay may pagkakataon kayo makasali. And also, no, sa mga kahaps natin na nanonood ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-like ng ating Facebook page or nakakapag-follow, ay feel free to like and follow ang ating Facebook page na Happy Noy, no? Para sabay-sabay natin ma-reach ang ating goal for this year na 21,000 page likes. So currently, nasa 14,000 na tayo mga kahaps, no? 14,000 plus. Oh, keep sharing this Happy Noy TV Live para ang ating mga kaibigan, ng ating mga negosyante kaibigan ay patuloy na makita itong may mga ganito palang oportunidad o mga segment ngayon na nangyayari pala dito sa ating Facebook. Ayan. So ayun, special shoutout pala muna kay Tita Irelia Antoya Lake dahil today is yung birthday niya. So ayan, happy birthday po kay Tita Irelia Antoya. So Tita, baka naman dyan. Joke lang. Pero ayun, happy birthday po. Yes. Ayan. Naalala, ay Tita Irela, ikaw yata yung nasa group chat natin. Isa yan sa ating mga estudyante sa ating puhunang kaalaman. Batch 2. Hello sa inyo, good afternoon. And shoutout din sa kay Tita Doris Capiral, no? Hello po sa ating lahat, sabi niya. And kay Tita Mary Ann Codog, sabi niya pa shoutout po. Codog family from Nagharlan, Laguna. Happy viewing. Ayan. So shoutout din kay Tita Mary Joy Gadian. Sabi niya, good afternoon po, watching from Iloilo. Ayan. Also shoutout kay Tita Sheila Garisto Maraganyas. Ayan, shinare din ni Tita yung ating Happy New TV Live. Sabi niya, hello Sir Jeff and Sir Lay, shout out from Butuan City. Ayan. Yes, sabi nga di Tita Che Oledan, sabi niya, happy birthday po doon sa kanilang kabismate na si Tita Irela Antoya, o sa kung totoong pangalan ay Violeta Cayobi. Yan. At mula din kay Tita Vine Yuminoy, ay pa-shout out po from Binangonan, Rizal. Ayan, ang lalayo na ng ating mga kahaps. Ayan. So, ayan. So, ayan. So, mga kahaps, you know the drill na, no? So, start na tayo ng ating one to sawang pag-comment dyan. Siyempre, gamit-gamit ang ating format na madalas natin ginagamit dyan. Yes. For sure, yung mga madalas na katutok dito sa ating Happy Noy TV Live ay kapisado na ang ating format na makikita nyo rin dyan sa ating screen. So, Jeff, ano ang ating format? So, ang ating format for today, so wala naman nagbago. Sinasabi ko lang our format for today. Pero ang ating format na gagamitin para sa pag-comment ng ating mga kahaps ay yung SHC number, space, full name, space, hashtag HTL Road to 21K, space, your comment. So ulitin ko lang mga kahaps. Ito naman para sa mga bagong kahaps lang natin na bago pa lang dito. So para makasali kayo doon sa ating mga pa-premium at mga pakulo, pag mag-comment kayo, sundin nyo lang itong format na to. So, ang ating format, ulitin ko, SHC number, space, full name, space, hashtag HTL Road to 21K, space, your comment. Ayan. So, gamitin lang yung hashtag, gamitin lang yung format para naman yung mga kahaps natin dyan na sinasabi nilang hashtag Team Sawi sila. So don't you worry. Kaya sundin nyo lang yung form para naman makasali na tayo sa Happy Noy TV Live Team Wagi. Ayan. So actually simula ngayon pwede nyo na yan gamitin dyan yung ating format na nabanggit at nakita nyo yan sa ating screen. No? Comment nyo na yan dahil malay nyo mamaya no? Doon sa ating Happy Noy TV Live kayo ay maging Team Wagi na nga. No? Yeah. So yun na nga mga kahaps. February na. Agad ang bilis ng araw. No, from 2020 to 2021 na. No, at second month na no ng taon. So halos 1 year na rin yung mag-1 year na yung actually mag-anniversary na tayo sa sa quarantine. No. Quarantine. Alam mo tatawagin ka happy 1 year ba or anniversary pa lang. Usually nag-start yata tayo ng around March. Yes, mga March mid ng March. Oo. So, this mga kahaps natin no, nanonood ngayon, kumusta naman ang inyong mga tindahan? No, makalipas ang isang taong nasa estado tayo ng quarantine dahilan nga dito sa ating pandemic.
No? So ano yung kumusta yung kalagayan? Ano ba? Mahirap ba? Syempre, kung nakasanayan niyo na ba yung itong mga bagong normal na ating ginagawa sa pang-araw-araw? Pwede niyo yan diyan i-comment sa ating comment section. No, yung kung ano-ano yung mga adjustments na ating ginawa bilang isang negosyante at syempre, yung inyong mga pinagkakaabalahang personal. Diba? Kasi most of the time nasa bahay tayo. So share nyo yan dyan, i-comment nyo yan dyan sa ating comment section. Oo, dito na rin yung mga panahon na syempre may mga kahaps natin na natataranta na. Syempre wala namang idea kung ano ba talaga yung COVID. So di alam kung kailan magagamot. So dito maraming mga itong mga ganitong panahon, February pa lang is wina-warningan na baka magkaroon tayo ng mga GCQ. So mga kahaps natin hindi naman maiwasan na mataranta, magkaroon ng kumbaga ma-stress. Kasi una, first time na, well, di ko alam kung gaano kadalas, kung kailan yung huli, pero for my whole life, first time na magkaroon ng pandemic sa Pilipinas, kaya ganun na lang din talaga yung pag-aalala, kaya yung mga kahaps natin dyan, nag-iisip na ng mga alternatibo, yung di ba, ginagawa na lang mga kahaps natin, mag-online, ayan, mag-try na magbenta ng mga online, basta karamihan sa mga transactions or mga ginagawa natin is via online na rin talaga eh. Yeah. Actually, yung itong pandemic naman talaga is nalaman talaga natin dito sa Pinas around start na ng taon January 2020. 2019 pa actually yan. No, pero sa labas siya ng bansa, pero nag-start talaga yung quarantine na natawag natin, community quarantine around March. Diba? Yun yung pinag-usapan natin. Malapit na tayo mag-anniversary. Kasi February na of 2021, diba? So, ang dami nangyayari ngayon and mostly ang mga ganap natin lalo na may pandemic and lalo na GCQ pa rin actually sa Manila, 'di ba? Mostly may NCR and yung mga karatig lugar ay lahat online na and halos napapansin natin na yung karamihan ng mga negosyante ngayon ay nakakasanayan na itong new normal. Actually, oo, parang yung ibang ito base lang sa mga nakikita ko, no? So sa mga pamilihan, so ang ginagawa basta sumusunod tayo sa protocol. So ang mahalaga lang is social distancing. Kumbaga, yung mga tao parang for me ito lang base lang sa ako lang naman to. Ayan, base yung parang kumbaga hindi naman na ganoon katakot kasi parang may idea na kung ano ba yung mga dapat gawin pag lumalabas, ano ba yung mga dapat bitbitin, mga dapat suotin. So yung mga takot ng mga kahaps natin ay ibang-iba na doon sa takot talaga nung mga nagpaumpisa pa lang yung COVID na ito na ating nararanasan. Yan. Iba-ibang emosyon, iba nangyayari. So, basa muna tayo ng ating mga komento mula sa ating mga kahaps dyan na real time natin nababasa ang ating comments ay mula kay Tita Devina Yuminoy. Sabi niya, mahirap sir makabenta ng marami po kasi dami ako katabing tindahan. Also, mula kay Tita Marlene Odias, going strong pa din ang tindahan sir kahit pa po mahirap ang buhay, maging positibo lang. So ito si Tita Divina, Tita Marlene, medyo magkaiba kanilang actually as pananaw ngayon sa kanilang naranasan, di ba? Kasi si Tita Divina more of na siya parang nahihirapan siya, but kay Tita Marlene, despite of nahihirapan, nagiging positibo pa rin siya, no, given these challenges na na-encounter sa araw-araw na kabuhayan. Ayan, hopefully yung ating mga kahaps din na nanonood ngayon, kahit anong hirap o mga pagsubok natin na nararanasan o kinakaharap ay sana patuloy pa rin tayo na maging positibo sa ating mga pananaw sa buhay at magkaroon ng syempre pananalig sa itaas yan. Para kahit paano maging malakas pa rin tayo at alam natin kung ano para saan nga o para kanino tayo bumabangon. Yon, no? Ayan. Aga-aga hugot. Ayan, so ito being positibo mga kahaps, ulitin, clarify lang, maging positive tayo sa challenges, hindi doon sa isang positibo kasi baka yung positibo yung naiisip na natin. Ayan, so from Tito Enrico Boncha, sabi niya, #HL Road to 21K, pa-recover pa po Sir Lay.
dahil sa nagdaang mga buwan matumal ang benta kasi wala pang mga trabaho. Ayan, medyo pahirapan pa rin talaga yung trabaho ngayon. Pero gayon pa man is unti-unti nakakapag-adjust, nakakapag-open yung mga establishment. So hindi lang natin pwedeng madaliin talaga kasi yung mga safety protocols na mga sinusunod, kailangan syempre mag-comply yung ating mga kumpanya para doon sa mga protocols na yun. From Tita Aisa Pianto, sabi niya naman, kahit papano nakakabenta pa rin, hindi kalakihan gaya ng dati, pero kahit papano nakakaraos pa rin. Yun yung mahalaga naman mga kahaps, hindi naman kailangan malakihan agad-agad. Pero eventually, darating din naman yung mga panahon dyan na makakabawi talaga tayo. Dahil papasaan ba ang lahat ng ito dahil ito ay matatapos at matatapos din. Ang mahalaga, nabanggit nga nila, kapit lang tayo doon. Lalo na sa taas na kung saan lagi nakagabay sa atin. Yun! So yung mga kahaps natin na nanonood ngayon, ready na ba kayo makipaghugutan dito sa ating episode for today, no? Kasi Feb-ibig month nga yes, matawagin naman. natin. Pero syempre bago natin yan gawin bago natin banggitin sabihin yung mga hugutan ninyo, mga kahaps, I feel free to comment dyan sa ibaba, no? Ang inyong mga hugot na yan, hugot tindahan na yan, no? Tindahan hugot kung tawagin natin. Syempre sa pamamagitan ng ating format na binanggit kanina, and for sure makikita nyo yung format na yan dyan din sa ating screen. And habang yung iba ay nakapag-comment na, no, at yung iba ay nagre-ready pala mag-comment, siguro this is the time, no, na bumunot muna tayo ng 3 happy winners mula sa ating comment section. Yan, gamit ang ating comment picker bilang panimula ng ating episode for today. Ayan, so comment picker, kung ready ka na, ayan. So comment nga muna kung ready na kayo mga kahasam. Ready na ba si comment para malaman natin kung ready na kayo, para ready na rin si comment picker bumunot ng ating 3 happy winner na mananalo ng 100 pesos each. So mga kahasam, paumpisa pa lang tayo ng ating kwentuhan for today, pero so dito magbubunot na agad tayo. So ibig sabihin, mahalaga mga kahasam, umpisa pa lang sa gitna hanggang dulo ay nakatutok tayo dahil malay mo may mga katulad biglang bigla tayong pabunot at gamitin natin si comment picker, malay mo ikaw na ang ating magiging sunod na maswerteng happy winner. Ayan. Yes. So ayan, I think nandiyan na yung ating comment picker sa ating screen. Yun yung mapapansin at bubunot tayo ng 3 happy winners na posibleng manalo o tatanggalin natin mamaya ang happy winners, no, at mananalo ng tigay 100 pesos each. Okay. So comment picker, go! Ayan. So habang go habang naghihintay tayo ng mga pangalan ng mga mabubunot ng ating comment picker, ay kung ikaw perhaps ngayon na nanonood ngayon dito sa ating Happy TV Live at wala ka pang samahang Happy Noy card number, dyan sa ibaba meron dyang registration link na i-click mo at magre-register ka. So one time lang ating registration, so kung meron ka na samahang Happy Noy card number na tinatawag, ay hindi mo na kinakailangan mag-register pang muli. Kaya naman sa mga kaps atin dyan so hindi pa tapos sa registration, please continue your registration na. Ayan, so nakabunot tayo ng isang happy winner for verification na po. Ikaw, Tita Majoy Gadian. So sabi niya ay good afternoon po. Ayan, good afternoon din po, Tita. Happy viewing po. Also, 3, di ba? 3. Yes. Yeah. Next, nabunot natin si Tita Alice Villejo. Ayan. So for verification ka na din po, Tita Alice. Ang sabi niya ay good afternoon po, Sir Le and Sir Jeff at sa mga kahaps. Ayan. Meron pa isa, Le. Last. Si Tita Lina Padron. Sabi niya, comment niya ay maulan na hapon dito sa Carigara, Leyte. Ayan, maulan dito makulimlim, no? And meron tayong pa-mention mula kay Tita Roma Tejero. Ayan. Okay lang, walang kadate basta nandyan si comment picker. Be good to me. Yes. Ayun. Yeah, kinakausap na nila si comment picker halos every episode, no? So sana in the future nating mga episodes ay kausapin nyo rin si Celine. Si Celine nakasama nyo yan. na hindi kumukurap daw.
Ayan. So sa mga ka-apps natin dyan ha. So if ever po na i-continue nyo lang yung pag-comment dito sa ating Happy New TV Live dahil malay mo magpabunot ulit tayo maya-maya. So dito i-comment ang inyong mga insights, ang inyong mga questions or share nyo na rin doon sa mga Facebook pages, Facebook groups na kung saan sa tingin ninyo ay magbe-benefit yung ating mga ka-apps na manonood para sa ating episode for today. Yon! So yun na nga, congrats muna doon sa ating first batch of winners na i-verify natin yan maya-maya. And bago tayo magtapos ng ating Happy New TV Live, ay babanggitin natin ang mga pangalan kung sila ba ang tunay na nagluwagi for today's episode. But anyway, don't worry, no, dahil marami pa tayong pupunutin later. Okay, mga ka-apps, huwag kayong mag-alala. Pero ngayong oras na ito, mga oras na ito, ay hugutan muna tayo. Na dahil sigurado, maraming baon dito si Jeff ng mga hugot na yan. Ako sige pa ba? Sige, parinig ka ng mga hugot. Kasi binukod ko yung TV tapos bungad sa akin nagmamahalan na. So sabi ko nagmamahalan, February. So sabi ko, tinignan ko maigi. So grabe kasi lahat nagmamahalan na nga talaga. Kami na lang yata yung parang medyo malamig. Yan, so mga kasama, ramdam nyo ba yung mga pagmamahalan? Pag binubuksan natin yung mga TV, anong sa tingin niyo? Ramdam nyo na ba yung pagmamahalan na tinutukoy ko? Nasus, tama ka dyan. Yung mga ka-apps natin, siguro ganyan din ba ang mga nararamdaman ninyo, mga ka-apps? Comment nyo nga yan dyan. Support nyo yan dyan si Jeff, no? Super nagmamahala na nga, syempre. At dyan, so pagbukas mo ng TV, nagmamahala ng mga narinig. Oo, diba? I'm for sure yung ating mga negosyading mga ka-apps ngayon, yung mga nagtitindahan, ibang klaseng pagmamahala ng kanilang mga nararamdaman ngayon. Diba? Yes. Ay, yung mga nagmamahalan yung mga paninda. Yun! Ngayong taon, no? Sino mga ka-apps natin yung relate dyan, no? Mag-comment nga dyan kung relate na rin kayo sa nagmamahala ng mga paninda ngayon. So, paano nga ba bilang isang sari-sari store owner, no? Paano tayo nakakasabay sa mga ganitong mga pagsubok na ating kinakaharap, yung mga mahal ang bilihin. Di ba? May mga ngayon na dati sinigang na baboy ang kanilang inuulam. Ngayon, dahil sa mahal ang baboy, sinigang na kangkong na lang. Oo, ganyan na rin kami. Nilalagyan na lang ng pork cubes. Oo. Wala nang baboy. O kaya hindi na naglalagyan ng baboy. Alam mo yung fat lang ng baboy. Yung dulo, yung taba lang talaga para malasa. Maglasa lang. Ayan. Oo, yan. So, marami tayong mga pwedeng gawin dito mga ka-hub. So, pero dito, meron kaming ilan na inilista na mga pwede natin i-consider para syempre naman kahit papano yung mga pagmamahalan na yan medyo mapababa natin or kahit paano ma-overcome natin yung pagmamahalan na hindi natin gusto, tulad ng pagmamahalan nga ng mga produkto na yan na ating ipinapamili. So naglista kami ng 4. So if ever po may maisip kayo na sa tingin ninyo ay dapat idagdag sa ating listahan, ay i-comment nyo na dito sa ating comment section para kung sakali ay ito ay mapag-uusapan din natin ngayong episode for today. So ayun nga, isa nga doon sa ating na ilista is yung price check sa mga tindahan nating mga ka-hubs natin. Kasi syempre dito, pamahal na ngayong mga bilihin. Siguro time na rin para i-review yung mga presyo ng ating produkto sa ating tindahan. Kasi dapat dito, so ayun nga, syempre pag tayo namimili sa merkado or sa mga pamilihan, sa mga palengke, may mga nagtataas yung mga presyo nila. So tayo ay mga tindahan din, mahalaga na ma-check natin kung yung ating pinipresyo ba is kumikita pa ba tayo. Dito naman hindi naman kailangan na malakihang patong. Basta ang mahalaga muna is i-review natin kung yung presyo ba ng binili kong produkto kailangan ko ng takasan or okay lang kahit ganito dahil ito may kita pa naman ako. So dito, mahalaga na makapag-adjust yung presyo natin sa ating mga tindahan para makasabay din yung ating tindahan doon sa mga paulit-ulit sinasabi, pagtaas sa mga ating mga binibiling produkto. Kasi kailangan parang kumbaga mabalanse yung interest mo na bilang sari-sari store owner and also interest ng ating mga customer na makabili pa rin ng kanilang mga pangangailangan. Actually, sa mga yung nabanggit mo na una nating nailista dyan, price check
doon sa ating tindahan. No, paano yan? Kasi ang pagpepresyo naman, ang pricing naman natin na ginagawa sa ating tindahan, sa ating mga produkto, hindi naman siya one time, 'di ba? So kumbaga nagbabago ang ating presyo, depende yan sa takbo ng ating ekonomiya maybe, or pwede rin sa inflation, yung nabanggit natin kanina, yung pagtaas ng mga bagay o pagmamahal ng mga presyo ng mga bilihin, 'di ba? So maaaring makaapekto yan dun sa ating pagpipresyo. And also, pag sinabi naman natin itong pricing na tinatawag, ito yung kadalasang pwede nating sabihin na ito yung pwedeng magdikta sa kung paano magsusustain yung ating negosyo. Bakit ko nasabi na ito yung pwedeng magdikta? Kasi sa pagpipresyo natin ng ating produkto, sabihin natin mataas ang ating presyo ng ating produkto. Ang hindi garantisado na pagtataas natin ng presyo ng produkto ay kikita tayo. Bakit? Tandaan natin na hindi lang tayo yung posible doon sa isang komunidad natin, sa isa ating barangay, ang nagtitindahan. Diba? So kung mataas ang presyo natin, posibleng sa iba sila bumili at mawalan din tayo ng benta. Diba? So yun yung sinasabi ko na pwede siyang magdikta ng paano tayo nagpapatuloy sa negosyo. Maaari kasi natin itong ikalugi eventually. And kadalasan siguro baka ang tanong din nung ating mga kahaps natin ngayon, paano kadalasan ba? So if ever ba na nagmamahal ang mga produkto ngayon, nagmamahalan ang mga produkto pero hindi nagmamahalan. Ayan. Sana nagmamahalan. I mean nagmamahalan. Paano yung mga gagawin ko? Paano ba ang tamang pricing? Siguro yung mga ganyang tanong, 'di ba? So bigyan natin ng tatlong pointers din yung mga kahaps natin. Normally, paano nagpapresyo? And for sure yung mga kahaps natin, yung mga negosyante talaga na nanonood dito sa ating Happy New TV Live ay kabisado na rin o alam na nila yung mga ganitong presyo. So una kasi, kapag nagpipresyo tayo ng ating mga paninda, make sure na isinasama natin yung mga operational expenses sa pagbili. Pag sinabi nating operational expenses, mula doon sa pagbili natin ng produkto sa grocery stores o sa palengke hanggang sa makauwi yan doon sa ating tindahan, no, i-consider mo yun, ipa-factor in mo yun sa pagpepresyo mo ng iyong produkto. Okay pa ba ako? Mali, hindi ba ako napuputol? Walang rewind na mangyayari. Walang rewind na mangyayari. Okay. So yun, isa sa mga pina-factor in ng pagpepresyo ng mga caps, kahit na mahal yung mga bilihin, ay parte pa rin ng pagpepresyo yung operational expenses. Pina-factor in natin yan. Second, andito na yung paglalagay syempre natin ng margin o yung tinatawag nating patong ng mga caps. Pero sa paglalagay natin ng patong sa ating produkto, make sure ang ipa-factor in nyo dito yung inyong mga nakikita o yung mga katabi rin na nagtitindahan. Okay. Kasi kung papatungan mo yan ng malaki, yung halimbawa ang isang kape, for example, 15 ang benta mo, 15, pero sa kabilang tindahan ay 12 lang. So definitely, doon sila pupunta, hindi sa'yo. Diba? So you have to factor in din kung ano yung magkano yung bentahan din ng iba't ibang mga tindahan din sa inyo para doon ka makikisabay din, di ba? Para at least kung alam mo na medyo mataas sa kanila at wholesaler ka at bumibili ka ng wholesale, pwede kang magbaba ng presyo kahit pa paano kasi medyo mababa mo siya nakuha. And pangatlo, yung tinatawag natin, dinadagdag din natin sa presyuhan natin kapag nagpe-presyo tayo ng isang produkto, yung tinatawag natin mga fixed cost. Ito, familiar dito yung mga kahaps natin na mga nagre-renta ng tindahan, yung merong ilaw, may tubig. Bakit natin tinawag na fixed cost mga kahaps? Kasi ito yung kumbaga fixed na expenses mo na talaga. Kumbaga inaabangan mo na automatic na doon sa iyong pagnenegosyo. And part dapat ng iyong pagpepresyo itong renta, itong tubig, itong ilaw, o kung may insurance man ang iyong tindahan ay dapat parte rin yun doon sa pagpapataw mo ng presyo sa iyong produkto para masigurado natin na kahit sinasabi natin mahal man ang bilihin ay nakakasabay pa rin tayo sa kung ano yung tamang pagpepresyo, tamang pagpapatong ng ating mga produkto sa ating mga tindahan.
Yes. Pero yung number 3 na yun, mga kahaps, applicable lang yun doon sa mga nagre-renta, yung mga tindahan nila ay hindi nakakabit sa mga bahay kasi may mga kahaps din tayo na sa bahay so hindi sila nagre-renta. So ayun, applicable yun yung mga fixed cost na yun sa ayun nga kung nagre-renta kayo. Sinama natin yun kasi yung mga kahaps naman natin na nanonood ngayon ay mostly medyo may malalaki na, and then separately, sometimes separate yung kanilang negosyo talaga o hiwalay talaga yung structure ng kanilang tindahan doon sa kanilang bahay para din syempre yung hindi siya nagiging extension talaga ng kanilang kusina, diba? So yan. So ikaw nga kahaps, may tanong ako sa inyo. Nagtaas ka na ba ng presyo ng iyong mga produkto sa iyong tindahan? So ano yung mga naging considerations mo rin? Yes. O ano yung mga finactor mong mga bagay, no, para magpresyo doon sa iyong mga produkto? Comment nyo nga yan dyan sa ibaba. Oo, kasi mga kaps, ayun nga, banggit, parang i-summarize ko lang, no, hindi sapat lang yung basta makapatong tayo na, sige, patungan ko to 5 piso para kumita ko ng piso. Malay nyo, yung 5 piso pala na yun, hindi sapat para doon sa imbis na kumita kayo dahil yung pala hindi nyo na factor in yung mga binanggit ni Lay na yung 3 factors natin. Yung una is yung mga manpower, yung mga ginastos natin pag sa pamilya, mga fixed cost, kailangan ma-factor in natin yun kasi hindi basta-basta yung ating pagtitindahan. Hindi rin basta-basta yung pagpapatong ng ating mga tubo sa bawat produkto natin. So mahalaga na ma-price check natin and ma-adjust natin yun. Ayan, sabi ni Tita Maylene Javier, ayan, lagi po ako nagmo-monitor ng presyo kasi pag nagmahal, nagtataas din talaga ako ng presyo para hindi malugi. At mula naman kay Tita Marlene Odiasa, palagi po ako nag-check ng mga presyo para naman po makapag-adjust din po ako sa presyong kayang-kaya ng mamimili. Ayan, from Tita Hepina sa Sosco, sabi niya naman, kahit na mga nagmahala ng mga paninda, ay hindi pa rin ako nag-o-overprice. Ayan, very good tita, kasi mahalaga naman yung dito naman hindi lang yung pagkita natin. Kumbaga dito mahalaga rin na bumili yung ating mga customer kasi kung malaman nila na overprice. So baka instead na kumita tayo sa iba na bumili yung ating mga customer. Ayan, from Tita Margie Robles, sabi niya, simula po nung pandemic, nagmahalan po ang mga paninda. Ayan, buti pa yung paninda. Ayan, sa palengke. Pero ibinibenta ko dito sa amin hanggang 3 to 5 pesos, at 3 to 5 lang ang tubo. So more likely 3 to 5 pesos ito yung kanyang tubo. So ayun, mahalaga yung nabanggit nila, tita, na kailangan ma-account natin yung mga factors na gano'n. Ayan. Ano pa ba? So ano pa ba yung ating mga inailista dito? No? So, na dapat i-consider kapag lalo na ngayon nagmamahalan yung mga produkto, yung mga bilihin sa merkado. Ayan, so isa na nga dyan, Lay. So bukod doon sa price check ng ating tindahan, siguro mabuti na rin na mag-product check na rin tayo. So ano ibig sabihin nito? Syempre gusto natin na best value tayo sa ating tindahan. So dito dapat dahil nga pamahal ng mga bilihin, baka kailangan na natin mag-check ng mga alternative products or brands na makakabuti rin sa ating inventory. So halimbawa, may isang produkto si brand X. Ayan, so brand X na suka ay nagmahal. Ayan, brand X na suka ay nagmahal, nagtaas ng presyo. So ano kaya yung pwede nating bilihin na pwede nating ibenta na hindi masasaktan sa bulsa ang ating mga customers? So yung bulsa ang hindi masasaktan, hindi tayo. Yes. Gusto ko yun, Gusto ko yun. Ayan, so para hindi masasaktan yung bulsa ng ating mga customer na syempre pag bumili sila, mabibili pa rin nila yung kanilang produktong kailangan, pero hindi naman ganon kasakit sa bulsa na para mabili ko tong brand X na suka, kailangan kong gumastos ng ganito. So dito sa product check na ginagawa natin, isip tayo or tingin-tingin tayo ng mga product na alternative na halimbawa si brand X may kaparehas din siya na produkto na si brand Y naman. Ayun, so si brand Y kung halos parehas lang din naman sila, so why not yun yung subukan nating bilhin para pag bumili yung suki natin na mare pabili ako ng brand X, so pwede nyo sabihin mare medyo mahal kasi yung brand X na suka, pero meron akong biniling alternative na brand Y, parehas na suka rin naman ito, pero ito mas mura at hindi masasaktan yung bulsa. Ayan.
Ayan. So, ito mahalaga na product. May ganun ba? natin. Ginagawa ba ng ating mga kahaps yung mga ganun? Di, pero kumbaga alternatives na kasi kadalasan kasi sa mga lalo na kapag halimbawa sabihin natin yung nabanggit natin kanina na nagmamahalan yung pork, 'di ba? Yung Yes. 'di ba? Ano yung alternative na pwede nating ipalit sa baboy? I mean, pagkain baka mas mura yung beef. Alam mo yun? Oo, may chances na ganun. Pero May chances kasi na ganun. ako recently, may nabili ako na mas mura yung beef kesa sa pork. So, instead na bumili ako ng pork na around 440 plus per kilo, bumili ako ng beef na 320 plus lang diba? yata yun. Pero sa sa grocery store yun. Pero, kumbaga, di man ako nakapag-pork, okay lang. At least mas Ay, dito naman ako. diba? I mean, baka may ibang alternative na pwede bilhin. The same thing din sa ating mga produkto sa ating tindahan. Baka may mga nabanggit ni Jeff, ibang alternatives na pwede tayong i-offer sa ating mga anong tawag na to? Customers. Actually, mapansin mo yan kapag lalo na sa mga detergent products, yung mga sabon. Diba? Kasi maraming brands yan. And then marami yung tipong may mga tiwala na talaga ng mga consumers na doon sa brand na yun. Depends sa commercial, di ba? Isang factor din yun. But anyways, or even the mga over-the-counter medicines, di ba? Yung mga tipong mahal yung ganitong brand, pero mas mura yung generic. Pero same lang din naman yung effect. Diba? But take note, mga over-the-counter medicines ito, mga kahaps. Pero mga ganun yung pinag-uusapan natin dito when it comes to product check. Diba? Yes. So mahalaga yun mga kahaps kasi syempre, ito naman yun nga, nabanggit namin sa unang point pa lang na hindi lang ito tayo nagtitindahan para tayo ay kumita. Tayo para mag-service na rin sa ating mga customers na nangangailangan ng ating serbisyo para hindi na rin sila lalayo or syempre mapapalayo pa sa kanilang mga bahay. Ayan, so shout insight nga from Tita Mary Ann Kodog. So sabi ni Tita Mary Ann Kodog ay kung mataas na ang presyo, maaaring maghanap ng ibang brand na mas mura at ito ang i-alok mo sa iyong customer. Yes. Sabi naman ni Tita Riza Kabahug, ayan, try lang ng try sa mga produktong hindi nakakabutas ng pusa. Yan. At mula kay Tita Che, alternatibo para may masuggest tayo kay customer para hindi na siya lumayo pa. Yan yung ating mga comments galing sa ating mga kahaps ngayon na real time nating nababasa. Ayan, so dahil dyan, bago naman tayo magpatuloy doon sa ating next point, dito naman siguro excited yung mga kahaps natin dahil baka nami-miss nyo na ulit si ating comment picker. So this time, bubunot ulit tayo ng ating 3 happy winner na maaaring manalo ng 100 pesos ulit. So, kaya mga kahaps, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, mahalaga na umpisa, gitna, dulo ay nakatutok tayo sa ating Happy Noy TV Live dahil malay mo, bigla kaming mamigay ng house and plot sa dulo, sa gitna, or kung saan man, joke lang. Pero bigla tayong magpa-premyo na kung saan pwede ikaw ang manalo. Ayan, so reminder lang sa ating format na ginagamit para sa ating comment picker as of now is yung format natin ay SHC number, space, full name, space, hashtag HTL Road to 21K, space, your comment. Ayun. At sa mga kahaps natin, habang inaantay natin ang mga pangalan mula kay comment picker, na manggagaling kay comment picker, ay kung hindi ka pa nakakapag-register at wala ka pang samahang Happy New Card number, ay dyan sa ibaba ng ating comment section ay may registration link na nakapin na iyong i-click lamang at susundin ang instruction para makakuha ng samahang Happy New Card number. Dahil ngayon ay may pagkakataon ka pang makasali mamaya sa iba pa nating mga pakulo. Okay? So, huwag nyo antayin na matapos itong ating Happy New TV Live nang wala kayong samahang Happy New Card number. Kasi, pag natapos na to, syempre, sa mga susunod na episodes na tayo uli, magkikita. At posibleng doon pa kayo mabunod. Okay? But anyways, kung napapansin ninyo dyan, andyan na ang ating comment picker sa ating screen.
no, bubunot tayo ng 3 happy winners. Oo. Oo, mula doon sa ating format na nabanggit. Diyan, nakita nyo nakita nyo dyan sa ating screen ang format na yan at binanggit rin ni Jeff at the same time. Yes. No? So, mula sa mga format na yan, dyan natin i-filter o bubunutin gamit-gamit ang ating comment picker. So, ito ay random na binubunot Yes. ng ating app na ito. Okay? Tapos Yan. mamaya bago tayo matapos ay i-announce natin lahat ng mga pangalan ng ating mga happy winners. Ayan, so nakabunot na nga tayo. So mga kahaps, nakabunot na tayo ng una natin, actually pang-apat ito, pero this round, una doon sa 3 natin binubunot na happy winner. So for verification na po kayo, Tita Lenny Paala. So sabi niya, a better late than never. Hi mga kahaps. Ayan, happy viewing po, Tita Lenny. Ayan. Ganun din si Tita Pauline Baladiang. Also, isa sa mga graduates natin to sa batch 1 ng ating PK. So, para sa akin, maliit lang ang patong ko sa bawat products ng aking binibenta. Mahalaga sa akin na kaya ng budget ng aking mga suki. Ayan. Comment lang at napipili talaga. So dito, next naman na nabunot natin si Tita Marlene Castro de la Cruz. So sabi niya, good afternoon po. Ayan. So mga kahaps, continue to keep commenting your insights, your messages, or kung ano man yung naisip ninyo na makakatulong or makakaambag dito sa ating kwentuhan ngayong hapon, ay i-comment nyo na. Malay mo, bukod sa nakapag-insight ka na, nakapagbigay ka na ng mga idea sa iyong mga kahap, ay isa ka sa mabunot ng ating comment picker para sa ating happy winner. Ayan. So ano pa ba yung ating mga inaalam o maaari nating mga pwedeng gawin, lalo na ngayon nagmamahalan ng ang mga produkto na maaari nating gawin sa ating negosyo para makasabay tayo. Ayan. So another na pangatlo doon sa ating nalista is yung inventory check. Ayan. So para saan nga ba yung anong bang kinalaman nung pag-check ng ating inventory sa pagmahal ng bilihin? Kasi dito mga kahaps, kapag nagawa natin yung pag-inventory check, makikita natin yung mga mabilis maubos o yung mga produkto na kailangan na natin i-replenish. So dito makikita rin natin kung ano yung mga products na may sapat pa tayong stock. So kumbaga dito, monitoring ba? So halimbawa, yung ayun nga nabanggit ko kanina, ay yung binili, diba, may mahal na suka, si brand X, tapos mura si brand Y. So, nabibili pala si brand Y. So, dito sa pag-inventory check natin, malalaman natin, at yung binili kong alternatibong product, kumbaga pwede natin kasi i-connect to doon sa point 2 na alternative product. So, dito, ma-check natin yung mga binili ba nating alternative products, mabilis bang na ibebenta? Ito ba nagiging patok sa ating mga customers? Kaya dito mahalaga na yung inventory natin is always nating namomonitor. Bukod sa mamamonitor natin kung nabebenta ba, is namamonitor din natin kung ilan pa ba yung ating or kung mayroon pa ba tayo ng mga produkto na kinakailangan ng ating mga customer. Kasi mamaya baka naman paubos na yung produkto natin, pag bumili si customer, wala na tayong mai-offer. That's why, mahalaga rin na ma-monitor natin yung ating mga inventory. Basically kasi sa inventory, 'di ba? Ito yung laman ng ating mga tindahan, mga produkto na laman. Kabuuang laman. When you say laman, ilang piraso, magkano natin ibinebenta, ilan yung lumalabas, ilan na lang yung natitira. Usually ganun ang makikita natin sa ating inventory, 'di ba? Yung mga inventory na minomonitor. Nakakatulong ang pag-inventory lalo na kapag nagmamahal ang mga produkto. Lalo na kung nakikita mo, halimbawa, ang isang produktong ito, ay product A, ay nagmahal ngayong buwan na to sa merkado. Pero nakita mo ngayon dito sa iyong inventory na marami ka pang stocks. It's an opportunity for us din kahit papaano na gamitin yung opportunity na yon kasi as an entrepreneur, di ba? Opportunity seeker tayo. I mean, it's part of a good characteristics ng entrepreneur.
use that opportunity na i-adjust din yung presyuhan. Kung nakita ay marami pa pala akong stocks pero right this month in demand tong product na to. Diba? Kasi sa ganung paraan kahit papaano kikita ka doon sa produktong iyon. Product in for example na kung tumaas nga sa market. So isa yun sa kahalagahan ng pagkakaroon natin ng isang maayos at magandang inventory, no? Nakikita natin lahat kung papaano lumalabas o pumapasok ang ating mga produkto, and at the same time maaari nating gamiting tool din iyon paano tayo mag-adjust sa ating presyuhan ng ating produkto. Ayan. So ikaw Kahabs na nanonood ngayon, oo, ano yung mga paraan ng inventories ng pag-i-inventory mo? No, ano yung mga klase ng paraang ginagawa mo kapag ikaw ang nag-inventory or tuwing kailan ka nag-i-inventory ng iyong mga produkto? Ay, oo. Baka naman kasi last year ka pa nag-inventory. Monthly, yearly. Pero normally kasi, ang pag-inventory mga Kahabs, dapat nangyayari yan every time na namimili ka para sa tindahan. Kasi para updated lagi yung quantity and then presyuhan ng iyong mga produkto. Oo. Ayan. So, ayun nga, sabi nga ni Tita Marlene Odia, sabi niya, yes to inventory para po malaman ang daloy ng ating tindahan. Ayan. And sabi rin ni Tita Hepina Sososco, so sabi niya ay kailangan laging nakamonitor sa tindahan kung anong mabilis mabenta. O kasi syempre dahil mabilis mabenta yung produkto na to, dapat mabilis din tayong mag-replenish. Ayan. Sabi naman ni Tita Jenny Lumandak ay inventory check po tayo sa bawat produkto na mabili at hindi masyado na hindi nabibili. Much better po na bilhin ng maraming stock ay yung mabilis mabili. Pero ingat din sa pagbili ng maraming stocks mga Kahabs, lalo na kung ang stock na ating itatabi o i-stock sa ating tindahan ay mabilis ma-expire o masira. So we have to be mindful about sa pagbili o pagkuha natin ng maraming stock. Okay. Yes. Next is yung sabi naman ni Sheila Maraganyas. Ayan, kailangan talaga ang inventory para malaman kung ano ang mas mabenta at hindi. At masuri ang mga expiration date, ayan, mahalaga yan, ng mga produkto sa hindi mabenta. Ayun yung nabanggit nga, so napag-usapan din natin to last episode. Mahalaga na dito sa pag-inventory check natin, hindi lang natin chine-check kung alin yung mga produkto na meron pa tayo at wala na. Mahalaga rin na ma-check natin yung expiration date para ito una nating maibenta. Ayan, may dumaan na airplane. So maraming salamat sa mga Kahabs natin na nagbibigay ng kanilang ng kanilang mga tips dyan sa ating comment section. So keep sharing lang, keep commenting lang ng inyong mga ideya dyan para ma-share din natin sa ibang nating mga nanonood ngayon dito sa ating Happy Noy TV Live. Ayan, so ayun, let's proceed doon sa pang number 4 or pang-4 natin ay na-identify na pwede natin gawin, lalong-lalo na nagmamahalan na lahat, pati mga produkto. Ayan, so last but not the least is yung shopping list check. So dito, ito yung pinaka importante rin yung mga so malamang ito alam niyo na or ginagawa niyo na kasi ito very practical and very useful naman din talaga. So ito yung mga pagdadala ng mga shopping list, pag mamimili tayo dito, makakatulong ito para sigurado na yung budget natin mapupunta sa talagang kailangan na dapat bilhin. Kumbaga dito wala tayong mabibiling hindi kailangan. Kumbaga kung mamimili man tayo doon sa ating checklist mas sigurado natin na ito nabili ko muna itong mga produkto na pangtindahan bago tayo mamili ng mga extra na naisip natin na kakailanganin pa natin. So dito monitoring, kumbaga ito ang budget ko, ito ang nakalaan dito. So dito may monitoring din tayo, kumbaga hindi lang inventaryo kasi yung ating minomonitor. Mahalaga rin ma-monitor natin kung ano ba yung mga ipinamimili natin na para dan sa ating tindahan. Kumbaga ang shopping list check mga Kahabs, no, kumbaga sa madaling salita, ito ay ang iyong pagbabudget. No? Kasi pag sinabi natin pagbabudget ay inililista natin kung ano-ano yung mga klase ng gastusin na ginagawa natin, ano yung mga dapat lang nating bilhin upang maiwasan din
natin yung overspending na tinatawag. Yes, ayan Kapag na. nagpupunta tayo sa grocery store, kapag nagpupunta tayo sa palengke, kung ano lang yung mga nakalista, doon lang tayo. And isang tip dyan na para hindi ka rin mag-overspend, no? Kapag ikaw ay namimili at nag-stick Ayan. Hello? ka talaga doon sa iyong shopping list. Pagdala lang ng enough na pera, hiwalay mo na yung pamasahe. Of course, Oo. kung nagpapamasahe ka. I mean, fair, hindi yung pamasahe na massage. Hiwalay nyo na yun. Tapos, dalhin nyo lang yung sapat na pera para doon sa inyong mga produkto. Oo. Kasi ang tendency natin dyan kapag mayroon kang extra, medyo malaki-laking extra. Sabi natin, magdala ka ng extra pero maliit lang. Pag may malaki kang Tama extra lang. na pera dyan, Mm-mm. ay mas posibleng dumami yung quantity or yung kukonsumo na produkto na bibilihin mo para maibenta, 'di ba? Na hindi naman siya originally yun yung plano mo. Kasi kaya ka nga nag-budget, kaya ka nga naglista ng iyong budget ay to make sure na dapat mag-stick ka lang, at andun. Kasi pag nag-budget ka kasi, that only means na meron ka pang ibang kino-consider ng mga expenses. Diba? Ibig sabihin, hindi lang yan yung gastusin na bibili mo. You have to pay for your bahay, you have to pay for your tubig, you have to pay for your ilaw. Alam mo yon? Yes. So, kaya importante na kapag tayo ay nagbabudgeting, no, at gumagawa ng shopping list, we have to stick to that plan as much as possible. And huwag nating hayaan ang ating sarili. Para at least at the same time, 'di ba, maging habit natin 'yon. At hindi natin kasanayan yung lagi tayong okay lang 'yan, konti lang naman yung nag-over, 'di ba? Yan yung So, make kadalasan sure that ng mga mali okay lang yan. Eventually, so you have to make malaki sure na we have to stick to that budget shopping list, no, na meron tayo. Ayan, so sabi nga ni Tita Chona Angel Madera, dapat din na may listahan ka sa pagbili ng mga produkto na iyong ititinda para madali mo na lang itong mahanap at makuha. Ay, kumbaga, ito sinasabi dito na may ibang listahan para doon sa pang-konsumo, may ibang listahan para doon sa pang-tindahan. So, huwag natin pagsasamahin yun. Ayan. So, sabi naman ni Tita Girlie. Mula kay... Go. Go. At Tita Girlie. Mula kay Tita Girlie, Morco. Mm-hmm. Ako po gumagawa ng shopping list para mas mabilis mamili at mabili ang mga dapat na bilhin. Like yung mga product na ubos na pala, kaya mainam po talaga na may inventory at may shopping list po. So yes, correct ka dyan, tama ka, Tita Girlie Morco, na isa sa advantage din ng pagkakaroon ng shopping list o yung listahan talaga, mas mapapabilis yung pagbili mo. Lalo na ngayon, di ba, nasa gitna pa rin tayo ng pandemic, and as much as possible kapag tayo ay namimili, di ba, planado na sa isip natin yung ating pupuntahan. Kasi kapag kadalasan, kapag hindi siya nakaplano, pupunta ka dito sa building A o sa supermarket A, supermarket B. So, ang dami-dami mong mga tao na nakakasalubong. So, mas mataas din yung risk, no, na pwede kang makakuha ng sakit doon sa mga makakasalubong. So, think of it din yung kung as much as possible sa isang lugar lang yung ating pagbibilhan para safe pa rin tayo doon sa ating iniiwasan na virus. Ayan, from Tita Jonaline Falquesa Pahanilla, sabi niya ito, magdala ng shopping list, not time consuming, more likely ito yung sinasabi mo nga, Lay, na mapapabilis ang pamimili at nakabudget lahat ng mga bilihin. Ayan, so nabanggit nila na malaga na para malis natin na dito lang tayo bibili, so dito hindi na kailangan tayo. Ayan, so mga kahaps, game pa ba tayo sa mga hugutan natin ngayong hapon o mas game tayo sa bunutan? Alin, pumili kayo, hugutan o bunutan? Ayan, so dito naman, so sa mga kahaps natin nag-aabang sa mga excited natin mga kahaps dyan. So dito naman, for this time, kung kanina bumunot tayo ng 3, tapos bumunot ulit tayo ng 3, this time medyo generous tayo dahil bubunot naman tayo ang 4 happy winners naman na mananalo ng 100 pesos each. Ayan, kaya sa mga kahaps natin dyan na wala pang SHC number ay i-continue nyo lang ang inyong registration. Malay nyo, next time or this time kayo na ang mabunot sa ating comment picker para at ating maging next
happy winner. Oo. Ayan. Actually gusto ko makabasa ngayon Jeff ng mga ng mga hugot nila pero wala pa ata ako nakikita dyan sa ating comment section. No? Comment yung mga hugot niyo dyan, Comment nyo nga mga dyan mga kahaps, no? And anyways, no, nabanggit mo rin na 4 na happy winners ang ating hinahanap ngayon mula sa ating comment picker. So sa mga kahaps natin na nanonood ngayon dyan, ay may pagkakataon pa kayo makapag-komento gamit syempre lamang yung ating regular na format, no, na madalas natin sinasabi dyan. So ano nga ulit, Jeff, yung format natin dito? So mga late na nakatutok. So dito itong ating format ay yung SHC number, space, full name. So yung full name po ay yung kung ano yung ginamit natin registration name. So yun po yung ilalagay natin diyan sa SHC number, space, full name, space, hashtag, HTL Road to 21K, space, your comment. So dito mga kahap, mahalaga na tama yung format, tama yung spelling para sure tayo na tayo ay may chance na mabunot ng ating comment picker. Kaya naman, kung hindi mo pa nakamusta si comment picker, kausapin nyo na comment picker, bunutin mo naman ako. Ayan. Oo. Habang naghihintay tayo ng mga pangalan na manggagaling mula kay comment picker, Jeff, meron dito isang tita natin na mahumugot sa kanyang tindahan. Panarinig tayo. Ayan. So, sabi ni parang Tita Sheila Garisto. So, ang galing ni tita, sabi niya, di bali nang ako'y iyong kalimutan. Huwag lang ang utang sa aking tindahan. Ay, gusto. Oo nga, mas importante pa rin yung pera. Talaga, hindi pwedeng makalimutan yan eh. Totoo. Kasi tulad ng ating lagi sinasabi dito sa ating mga Happy New TV Live, di ba? Pag ang utang sa ating tindahan, itutang yan ng ating kapitbahay. Importante na bumabalik yan sa ating tindahan kasi parte yan ng ating kapital. And at the same time, kung halimbawa kumukupit man, ang ating mga kapamilya o miyembro ng pamilya sa ating tindahan ay importante na babalik din yan dahil yung kupit na yan ay parte rin ng ating utang. Okay, so yung sandali na lang mga kahab. So kung mapapansin nyo dyan, makikita nyo dyan bigla, no, magugulat kayo yung ating comment picker, mapapasabi kayo na, oh my God, joke lang. So yung mga kahabs natin dyan na nanonood ngayon, for sure lalabas na yan ang ating comment picker at bubunot tayo ng 4 na happy winners. So yan, sa ating comment picker ay random yan, no, na binubunot yung mga pangalan na nag-comment dyan sa ating comment section. And kung halimbawa man na mabunot uli ang iyong pangalan, no, kahabs, ay bubunot tayong muli. No? So, bibigyan natin ng pagkakataon ng ibang kahabs natin na mabunot ulit. So, kumbaga, isang beses lang tayo maaaring mabunot sa bawat episode ng ating Happy Noy TV Live. Pero sa mga susunod na episode, halimbawa, the next episode, pwede ka uli mabunot. Pero every episode, once lang. Okay, malinaw? Kumbaga, give chance to others din naman. So, kumbaga, para manalo din yung iba natin mga. Yan. So, ayan, bumunot na si comment picker Lay. So, una nating nabunot si Tita Margie Roble. So, sabi niya, ay magandang hapon po, Happy New Year. So, nag-greet si Tita sa atin. Happy viewing po, Tita. So, Tita Margie, huwag niyo kalimutan na i-share ang ating Happy New Year TV Live para naman makita rin ito ng ating mga kapwa negosyante na gusto rin matuto or madagdagan ang kanilang kaalaman sa ating pagtitinda. Ayan. Meron bago. Next naman is si Tita Riza Cabaho. So, medyo mahaba-haba. Okay lang. Sabi niya ay nakakasurvive po talaga kami nung kasagsagan na mahigpit pa dahil sa pandemic. Ayan, salamat sa aming tindahan kaya laban lang kahaps. Ayan, so mga naalala yung mga last year pa na mga experience. Ayan, from Tito Raymond Buzon Mission. Ayan, for verification ka na rin po, Tito Raymond. Sabi niya, hello mga kahaps, magandang hapon po. Ayan, happy cooking. And lastly is Tita Melrose Saison. Ayan, tita nanonood po ba si Jamaica? Ayan, happy viewing baby Jamaica. Ayan. So sabi niya, ay magandang tanghali po mga ka-Happy Noy. Ayan. So nabunot na natin yung ating 4 happy winners na nag-comment dito sa ating kwentuhan, sa ating talakayan at mga nag-share ng insight sa atin ngayong
Yun. Kaya don't worry naman mga kahap dahil meron pa tayong mga next pang pakulo. Kaya stay tuned lang dito sa ating Happy Noy TV. Yan. Correct. So yan mga kahaps, actually, pwede na tayo pumunta sa ating huling pakulo, no? So kung ikaw ay ready na, ngayon na nanonood ka, ikaw kahaps, no? Comment mo nga dyan sa ating comment section na ready ka na para at least makita natin kung ready na kayo talaga, no? Ayan, siguraduhin namin na naka-ready kayo. And also, wag mo na mag-comment kasi ibahin natin ng format sa pagkakataon na ito. Okay, so pahirapan natin kayo ng konti. Si Tita Monch Celiba sabi niya, sawi kita. Hindi pa sawi kita kasi meron pa tayong isa pa. So continue sa comment na tutok lang dito. So meron na ba nga nagsabi ng mga ready dyan, mga kahaps? Meron na ba? Ay, parang wala pa ako nababasa. Wait, tingnan ko. Pupunta ako sa live Ayan. natin. Ayan si Tita Dalia Pante. Sabi niya, ready. Ayan. Ayan, meron na. Comment na rin si Tita Jocelyn Santos at Tita Mary Jane Tapuela. Ready na rin daw sila. Wow, mga kahapon. Excited na talaga para sa Sige. Game. So bibigyan lamang namin kayo ng 2 minuto, no, para mag-comment dito sa huling bahagi ng ating Happy Noy TV Live. So iba ang gagawin nating format. So syempre kung mga paninda ay nagmamahala na ng mga kahaps at ang ating tindahan ay patuloy na nag-a-adjust despite of nagmamahala ng ating mga tindahan. Even nga kahit yung iba nagmamahala, nag-a-adjust tayo. But anyway, dito sa Happy Noy TV Live, syempre tuloy-tuloy pa rin yung ating pasabog ng ating good vibes, no? And syempre yung ating love sa ating mga kahaps. Kaya naman, eto na, pupunta tayo dito sa ating huling ganap dito sa ating Happy Noy TV Live at bubunot tayo ng 5 happy winners. Wow. 5 huling happy winners. Yes. So ano nga ba yung gagawing format sa pagko-comment ninyo mga kahaps? Okay, so makikita nyo yan dyan sa screen at sasabihin rin yan ngayon ni Jem. Ayan, so sa mga kahaps natin dyan, so makinig maigi. So dito, yung format natin kanina ay erase niya na yan dahil gagamit tayo ng bagong format para dito sa ating para sa ating palaro for today. So for the format, makinig maigi mga kahap. So our format is SHC number space full name space #HTL mahal. So, HTL mahal space your answer. So ulitin ko mga kahapsa, ang ating format na gagamitin, so i-erase nyo na yung unang format na kino-comment niyo. Ulitin, ang format ay SHC number, space, full name, space, #HTL mahal, space, your answer mula doon sa tanong na babanggitin nila. So mga kahapsa, ready nyo na ba? Nakinig bang maigi doon sa aking format na ibinigay? Ready na ba? So ulitin ko, meron lamang tayong 2 minuto para magkomento at matapos ang 2 minuto na makikita nyo rin dyan sa ating screen ay bubunot na tayo ng 5 happy winners, no? Dito sa huling pagkakataon. Huling pagkakataon ng ating laro dito sa ating episode for today. Okay. Yan. So kung naka-ready na, bigyan ko lang kayo ng mga ilang segundo para ihanda na dyan sa inyong mga comment section. Okay, ang inyong sasagot. Okay na. Okay na rin yata yung ating timer dyan na 2 minuto. Yes. Okay? So, ang tanong mga kahaps, makinig. Oy, nabibitin. Hindi ko naririnig. Joke lang. So, ang isasagot lamang natin ay tama o mali. Okay? So, ang kahaps Ismin at Happy Noy Negosyante ay tawag ng Happy Noy sa mga katuwang nitong mga sari-sari store owners. Tama o mali? Ulitin ko. Sasagot lamang tama o mali. Tama o mali. Ayan. 2 minutes mga kahaps. Timer starts now. Ayan. So sa pag-comment mga kahaps, make sure na masusunod yung format na ating binanggit para sa ating tanong for today. So ang format ay SHC number, space, full name, space, #HTL mahal, space, your answer mula sa tanong na tama o mali. Ang kahaps, bizmate, at Happy Noy Negosyante ay tawag ng Happy Noy
sa mga katuwang nitong sari-sari store owners. Ayan. So make sure na tama yung format and masusunod ito kasi ito kung sakaling mabunot kayo at mali yung inyong format, hindi tama yung inyong full name, ay maaaring bumunot pa tayo ng isa pa. Kaya naman, ikaw Kahabs, kung nakatuto ka na at sa tingin mo hindi ka nabunot, stay tuned lang dahil malay mo sa mag-verify namin ay bumunot pa kami ng mga iilan pa kung dahil mali yung kanilang mga format. Saka comment lang sila ng comment hanggat hindi pa tayo nakakabunot. Dahil meron na lamang po tayo na 1 minuto para magkomento. At habang nag-aantay tayo ng oras na yan, ay shoutout muna sa ating mga Kahabs na nanonood ngayon. Kila Tita Cindy Kagomok, sabi niya pa-shoutout naman po, Sir Lay and Sir Jeff. Sa aming mga batch 2 kabizmates. Ayan! Yan, Kalbayog Summer here. Yan. Mula kay Tita From Tita Margie Robles, sabi niya naman, mga kuya, ayan, pa-shoutout po sa sarili ko. Magbe-birthday po kasi ako ngayong February. Ayan, happy birthday po tita. So kailan po kami pwedeng magpunta dyan? Char lang. Pero iwas-iwas pa rin tayo sa bawal maglalalakwat siya. Pero ayun, happy birthday po tita. More birthdays po ka-birthday. Siguro ka-month nyo rin pala. Si Tita Irelia Montoya. I think we only have 15 seconds, no? Less than 15 seconds, no, mga Kahabs. So, keep commenting lang dyan. Yes. Oo, antayin natin. So, mahalaga. Comment lang. Comment lang. Yan, malay nyo, tayo na mapulot natin. So, tama o mali lang naman yan. So, kaya magsagot. I think time is up. Time is up. Na ba? Yes. Oo. So yan, last insight tayo mula kay Tita Doris Kapiran. Sabi niya, malamig man ang panahon. Nag-iinit naman sa pagtutok sa Pinoy. Wow. Diba? Big word. Diba? Maraming salamat, Tita Doris, Tita Rodora Kapiran, sa inyo pong hugot ng inyong tindahan. Okay? At meron din tayong hugot dito mula kay Tita Melrose. Go. Yan, hindi naman papahuli talaga si Tita Melrose. Sabi niya, mabuti pa ang paninda nagmamahal. Pero sa suki ko, walang nagmamahal. Oy, grabe naman. Baka meron naman. Ayan. Okay lang na may magmahal sa mula sa iyong suki basta ikaw ay single. Yun. At hindi ka taken. Okay? Mahirap na kung mahalin ka ng iyong suki tapos ikaw ay taken. Mahirap 'yon. Gulo 'yon. Okay, so anyway mga Kahabs, no? I think ready na ang ating comment picker na bumunot ng 5 happy winners mula sa inyong mga ginawang komento. Pero by the way, sagutin muna natin ang ating tanong na ibinigay kanina, no? Kung tama ba o mali. So ang Kahabs, Bizmate at Happy Noy Negosyante ay tawag ng Happy Noy sa mga katuwang nitong sari-sari store owners. So ang tamang sagot dyan ay Tama. Okay, so yan. Kung mapapansin niyo, bakit natin sinabing tama mga Kahabs, di ba? Merong Kahabs, may Kabizmate, Happy Noy Negosyante. So mapapansin nyo dito sa ating Happy Noy TV Live, dito sa na nangyayari dito sa ating Happy Noy Facebook page, ang tawag natin sa lahat ng nakakanood sa atin, no, ay mga Kahabs, mga Happy Noy Negosyantes. Pinaikli lang natin yan na Happy Noy Negosyantes. So, kaya Kahabs. Okay, tapos kapag ikaw naman ay nakapasok doon sa ating mga official Facebook group, no, na kung tawagin namin ay Sari-Sari Store, kumikita ka ba? At sa mga Happy Noy ay tinatawag na namin po kayong Bizmate. So ibig sabihin po, kumbaga sa school meron kang classmate, pero dito pagpasok nyo sa loob ng classroom dito sa official Facebook groups natin ng Happy Noy ay meron kang mga business classmates. So mga kapwa mo negosyante ang iyong nakakasalunguha doon sa loob ng ating Facebook. Okay? So kaya ang tamang sagot ay tama. Okay. Kaya naman tawagin nyo na tawagin nyo na ating mga Kahabs, ating mga Bizmates para manood dito sa ating Happy Noy. Okay, ayan. So, Lay, nakabunot na nga tayo ng ilan sa ating mga for verification para sa ating palaro for today. So, una natin nabunot si Alice Villejo, pero I think mali ang kanyang wala yung sagot niya. Mga maling sagot. Naulit siya. Para naalala ko na naman yung sagak natin last time. Ayan. Next, nabunot natin naman si Tita Marlene Castro de la Cruz. Kaso lang, nabunot si Tita Marlene ay naulit. So, give chance to others pa rin.
Okay, so baga ba nag-aantay tayo ng mga kahaps natin, mga happy winners na mabubunot ng ating comment picker. So babanggitin ko uli ang ating mga official Facebook groups ng Happy Noy. Nakapin yan dito sa ating Facebook page, no? Sa Sari Sari Store kumikita ka ba? Facebook group at Samahang Happy Noy. So feel free to click ang ating join button dyan para makasali kayo doon sa ating mga usapin. Doon sa ating Sari Sari Store kumikita ka ba? Dito natin pinag-uusapan yung iba't ibang kaalaman, iba't ibang topics or iba't ibang tips na patungkol sa ating pagtitindahan. At pagpasok nyo naman sa ating Samahang Happy Noy Facebook group, dito naman nangyayari yung ating pagpapaunlad ng relasyon, pagpapaunlad ng ating network. Kumbaga, bilang isang negosyante, importante sa atin na lumalawak ang ating network at nakakakilala tayo ng mga kapwa nating mga negosyante katulad nating mga nagtitindahan. At dito nyo makikita sa Samahang Happy Noy. Okay, so I think meron na tayo. Marami na ba ako nabanggit? May nabunot tayo, Lay, na si Tita Net Kunana. Yun nga lang ay hindi sagot. Yung tama yung may format siya pero hindi sagot doon sa tanong yung kanyang nabanggit. Ang sabi niya ay good afternoon. So ayun mga kahap, so mahalaga na makinig maigi doon sa ating format, sa ating mga tanong para pag nabunot tayo, yung, mataas yung chance natin na tayo ay ma-verify at manalo. Pero don't you worry dahil nabunot pa rin naman natin si Che Olidan. Ayan, kung ang sagot niya ay tama. For verification na rin po kayo, Tita Che. Isa pa lang yun Isa pa lang yun. Isa pa lang. May 4 pa tayong inaantay. Ayan. So, ayan, nabunot din natin pala si Tita Riza Tristan. Ang sagot niya rin ay tama. Yun nga lang, si Tita ay nabunot na natin kanina. So, give chance to others pa. Sayang nabunot si Tita Gladys kaso wala siyang sagot yung nabunot nating komento sa kanya. Ayan, pero, ayan, Tita Marife. Ayan, nabunot Tita Marife. Tita Marife, ayan, sagot niya ay tama and for verification na rin pa kayo kung tama yung format and tama yung kompleto yung full name na ating inilagay doon sa ating comment format. Next naman, nabunot din natin si Tita May Natividad. Opo, so tumagot siya ng tama. For verification ka na rin. Next. Si Lynn, kailangan kaya mabubunot. Ay nako. Parang hindi naman sumasahay si Lynn, nakatulala lang kasi. Si Lynn, tumali ka na kasi. Ayan. Ayan. Next, si Tita Agnes Reyes. For verification na rin po kayo, Tita. Ayan, sumagot ng tama. And next, Tita Jonalyn Falquesa Pahanilya, nabunot din natin. And for verification na rin siya, I think. Ayan. So, sa mga kaos natin dyan, so if ever sabihin natin mga kaos, ay, hindi ako nabunot. Don't you worry kasi dito mga kahaps, kaya antayin nyo yung announcement namin. Malay nyo, maya-maya, kailangan namin pumunot pala ng isa pa. Kasi mali yung spelling or mali yung format or hindi tugma yung kanyang SSC number sa kanyang full name na inilagay, malay nyo magpabunot ulit tayo ng isa pa. So kaya mahalaga na tumutok tayo hanggang ngayon. Hanggang mamaya matapos para if ever na matapos nito, may marinig nyo rin yung ating mga special announcement kung meron tayong mga special announcement. Yan! So, shoutout muna tayo ng mga insights mula sa ating mga kahaps habang naghihintay ng ating pag-verify mula kay Tita Jenny Lumandak. Sabi niya, buwan ng February, mapula ang tindahan ngayon. May mga puso na. Akala ko mapula dahil dumudugo na, umiiyak na. Umiiyak na yung Ayan. From Tita Melrose Saiso, sabi niya, malapit na ang araw ng mga puso. Huwag nang magmahal ang mga presyo ng paninda. Ayan. Yan yung ayaw natin ng pagmamahal, yung mga paninda pag nagmamahal. Ayaw natin talaga yan. Pero pag may magmamahal sa atin, syempre, gusto rin natin yan. Pero namimili. Oo naman. Ayan. From Tita Che Olidan, Le. Ayan, sabi ni Tita Che, galing talaga ng hugot, Sir Le. Ayan. Ay, may pinagdadaanan po kasi ako, Tita Che. Joke lang. Ayan, kaya sa mga kaos natin dyan, kung may mga hugot kayo, i-comment nyo naman dyan, parinig naman ng mga makapagbagbag damdamin nating mga hugot dyan sa ating tindahan para i-share na natin yung saya dito sa ating Happy Noy TV Live. Oo. So, habang naghihintay tayo ng mga i-verify ng mga pangalan, ay Martes ngayon, kailan nga uli ang ating susunod na schedule ng ating Happy Noy TV Live? Speaking of ating next episode, so
next Thursday, this coming Thursday mga kahap, stay tuned pa rin tayo, same time, same channel, dito pa rin sa ating Happy Noy Facebook page. So every 1 PM naman tayo nag-live. So kaya naman, if ever bago karoon tayo ng next episode, make sure na natapos mo na ngayong registration para pagdating ng Thursday ay pwede ka nang sumali sa ating mga palaro. At dahil dyan mga kahabs, magpapaalam na po kami. Joke And lang. thank you! Ayan! Anyway, so ayan, meron pa tayong huling mga insights mula kay Tita Rochelle Sandoval. Watching from Happy Atimonan, viewing. Quezon. Uy, God bless po sa lahat. Ayan. From Tita Janice Garganta, sabi niya naman, hello po, shout out po from watching from Taytay Rizal. So ayan, so ang dami, kalat na rin Napapansin ko ng mga ating Calabarzon ang ating mga tagapanood, no? And sana may also makapanood from naman dyan, Visayas. bandang mga Ilocos, mga basta malalayong lugar, Baguio, sana meron din mga kapag so if ever na may friends kayo sa Baguio na may tindahan, mga kap, itag nyo nga dito para makapanood din sila ng ating Happy Noy TV live. Palay mo, mas kumalat pa tayo ngayon sa ating mga nasasakupan or mga areas na merong ating mga At mayroon din magpapa-birthday bukas, no? Shout out natin si Tita Annalisa Galianoza. So shout out naman po, birthday ko tomorrow, Sir Lee. And Sir Jeff, shout out sa iyo, Tita Annalisa Galianoza. So nawa ay maging matagumpay ka, no? sa iyong pagninegosyo ng iyong tindahan. or birthdays ka pa Siyempre, rin. maging strong ang iyong relationship with your family. Ayan. Yan, oo. And dahil dyan, di rin nagpapahuli si Tita Marlene Otia. So humugot din si Tita. Sabi niya, ramdam ko sir ang pagmamahal sa akin ng customer ko sa utang na kinalimutan. Mahal na mahal talaga kayo. No? Oo, di ba? Mhm. Basta utangan, hindi pwedeng kalimutan. Mhm. Ayan. Okay. So I think meron na tayo mga happy winners, mga kahaps. So makinig. Dahil nakakagutom din ang magsalita. Joke lang. Okay, so ang mga happy winners natin ay mananalo ng tigwa 100 pesos each. Or hindi kayo hati-hati sa 100. Divided by pala. So, banggitin na natin ang ating mga happy winners, mga kahaps, at makinig tayo kung isa kayo sa mga maswerteng ating nabunot dito. At pinapatagal ko talaga sa 215 natin. So, ayan, congratulations to Tita Mary Joy Gadian, Tita Alicia Villejo, Tita Lina Padron, Tita Lenny Paala, Tita Pauline Baladiang, Tita Marlene de la Cruz, Tita Margie Robles. Ayan, siyempre di papahuli si Tita Riza Cabajo. Ayan, Tito Raymond Mission, Melrose Saison, Tita Shirley Olidan, Tita Marife Padre. Ayan, congratulations din kay Tita Maylin Popog, Agnes Ramirez, Tita Jonalyn Pahanilian, at Rizalina Tristan. Ayan, to claim your prizes mga kahaps, ay mag-antay lang po doon sa magme-message sa inyo na magpumula sa Happy Noy para bigyan kayo ng instruction kung paano ninyo marireceive at kung ano-ano po yung mga requirements like as kadalasan dyan birth certificate, lecture lang. Pero antayin nyo lang yung announce yung kasama natin sa Happy na magme-message. Ayan. So mga kahaps, congratulations ulit sa ating mga happy winners for today's episodes, and hopefully ay magkita-kita tayo. Kailan ulit, Jeff? ayan, so this coming Thursday kahap, 1 PM, dito na sa Happy Noy Facebook page. So, huwag kalimutan ipalike yung ating Facebook page. So, see you. Kita. This coming Thursday, 1 PM, dito sa ating Happy Noy Facebook page. So, bago magtapos ang lahat, mga kahap, ating wakasan ang ating episode for today, ay ako po si Jeff. At ako naman po si Lay na hindi naputol ang internet connection. Yun, walang rewind na nangyari. So, Yes. kita-kita tayo mga kahap, next episode. Paalam!